Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Yun, wala nang pumbayad ko, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, ang topic natin ngayon for today's reflection o ang mabuting balita sa araw na ito. Hindi madaling tanggapin o hindi madaling unawain na kung minsan, di ba, parang pagod ka na po sa sitwasyon mo sa buhay. Lalo pa, kung ang tahimik kang nagdarasal, pinagdarasal mo yung mga anak mo, yung mga nanay mo, pamilya mo, pinagdarasal mo yung kabuhayan mo, pinagdarasal mo yung hanap buhay mo, yung negosyo mo, o minsan may mga karamdaman pa sa iyong mga pamilya. Taos puso kang nananalangin na sana nga ay ma-answer prayer ka sa iyong mga dalangin o hinihiling sa Diyos. Subalit minsan parang wala pa rin nangyayari, di ba? Na tila ba napapatanong ka na rin sa iyong sarili. Minsan sabi ng iba, natutulog ba ang Diyos? Di ba? Yung kanta ni Gary Valenciano, di ba? Yun ang popular na kung natutulog ba ang Diyos. So minsan nasasabi po ng iba yon, wala namang intensyon na masama, nagtatanong lang bakit tumatagal habang mahirap ang kalagayan o sitwasyon mo, di ba? Bakit ba parang napakatahimik ni Lord sa mga dalangin mo na hindi mo pa rin makitaan ng kasagutan, di ba? Kaya nga ibig sabihin nito, kailangan lang magtiyaga ka sa panalangin mo sa Diyos. Dahil kung susuko ka at mawawalan ka ng pag-asa, sigurado lalo kang mawawalan talaga. Sabi sa Hebreo chapter 10 verse 23, magpakatatag kayo sa pag-asa natin at huwag tayong mag-alinlangan dahil tapat ang Diyos na nangako sa atin. Yan po malinaw, wag daw po tayo mawalan ng pag-asa. Hindi ba may kasabihan nga tayo na mawala ng lahat, wag lang pag-asa. Habang buhay, may pag-asa. Di ba? Yan po ang madalas po nating kasabihan, lalo natin mga Pilipino, pag may tiyaga, may nilagaya. Ibig sabihin, kapit lang po tayo. Tuloy-tuloy lang po tayo yung manampalataya sa Diyos. Tuloy-tuloy lang tayo magdasal sa umaga, hapon, sa gabi, pagkagising, magsimba kada linggo, o kung ano pa mga spiritual activity mo. Tuloy mo lang po yan dahil nakikinig naman ng Diyos. Hindi ibig sabihin hindi natutugunan yung mga panalangin mo. Hindi ibig sabihin silent si Lord. Hindi ibig sabihin tahimik siya. Tila ba walang nangyayari talaga sa sitwasyon mo, mukhang sumasama pa. Hindi ibig sabihin absent si Lord sa buhay mo, di ba? So kapit lang kasi minsan po kasi pag nadidelay yung ating mga panalangin, may naasam-asam nating tugunan ng Diyos, lalo po tayong tumitibay sa ating pananampalataya, lalo po tayong kumakapit, lalo tayong mapagdasal. Hindi kagaya kasi pag nasa iyo ng lahat, parang minsan wala ka ng panahong magdasal, wala ka ng panahong magsimba dahil nasa iyo ng lahat. Pero kung may hinihingi tayo, lalo pong lumalalim ang ating pananampalataya. Kaya mag-focus po tayo sa nagbibigay ng biyaya, ang ating Panginoong Hesus. Wag po sa biyaya, dahil lahat naman ng bagay na yan ay galing sa Kanya. At siyempre napaka-importante na kung may relasyon ka sa Diyos, na kahit matagal pa, okay lang, tuloy lang ang buhay ko, di ba? Alam ko darating din yan. Alam ko diringgin ng Diyos sa kanyang tamang panahon, di ba? Kasi siya po ang nagbibigay ng lahat ng biyaya, at siya rin ang pumipigil sa lahat po ng biyaya, at wala rin makakapigil sa kanya kung bibiyayaan ka o sasagutin yung mga kahilingan mo sa dasal o hindi niya sasagutin. Nasa kanya po ang lahat. Siya po ang lahat na may control. Kaya tayo tuloy lang po, ano man ang sitwasyon natin sa buhay, yung pananalig natin, dahil tapat nga, faithful si Lord sa kanyang mga pangako. Tayo lang mga tao ang hindi minsan nagiging tapat, di ba? Alam naman natin na hindi tayo perfecto,
Nagkakasala rin naman po tayo, kahit ako, kahit sino sa atin. Pero importante, nagsisikap po tayo na gumawa ng mabuti, i-share ang mabuting balita, at gumawa ng mga paraan para lalong tumibay ang ating pananampalataya. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog na may problema sa pamilya, magulo, sa kalusugan, medyo malala na pong karamdaman, mukhang hindi gumagaling, at sa financial, sabayin mo ka sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at magtiwala na kahit sa tingin mo mukhang tahimik si Lord, ay huwag kang magalala, tapat ang kanyang pangako na balang araw ay pagkakalob sa iyo ang iyong kahilingan. So tayo manalangin. Lord, i-bless niyo po ang mga kapatid namin ngayong may pinagdaraan ng matinding problema, lalo na po sa karamdaman. Isama niyo na rin po ang aming Tita Mila na patuloy na makarecover sa kanyang kagalingan o kanyang kalakasan. At gabayin niyo po ang kanyang asawang Tito Rolly na gumagabay at nag-aasikaso sa kanya. At lahat po, Lord, ng mga may karamdaman sa aming mga kapatid ngayon na nanonood sa aking vlog, ipuin niyo po ng inyong mapagpagaling na kamay. Aplusin niyo po. Tanggalin niyo po ang kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung yung loloobin. At ganoon din po sa mga pamilyang nasisiraan ng loob, nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan, dahil sa kulang sa pasensya, dahil sa taas ng pride. Ipuin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagpatawad, at higit sa lahat, mapagmahal sa bawat miyembro ng pamilya. At ganoon din po sa financial, Lord, na kailangan namin po lahat. Nasalat sa buhay, talagang kulang sa financial, baon na sa utang. I-bless niyo po ang aming hanap buhay. Lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala talaga, Lord, na ultimo pambili ng 1 kilo lang ng bigas, pinoproblema pa kung paano nila iraraos ang kanilang pamilya. Yakapin niyo po ng mahigpit at bless niyo po kami para may provide namin ang pangailangan ng bawat naming pamilya. Patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat ng ito iniling namin sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Jesus, Espiritu Santo. Thank you very much po.